sunshine, hello blue skies, hello lovely day. Hello sunshine, hello sky. Hello mga ka-growers, medyo challenging yung ating farm venture ngayon dahil sa malakas ang ulan. Pero as usual, yung routine pa rin natin ay magpapakain pa rin tayo ng ating mga manok. At kahit syempre umuulan, same routine pa rin. Ngayon, mas inagahan natin dahil sa yung feeds nila, ibababa pa natin sa farm. Pagka umuulan, ang suot natin ay eto, pang dive, pang swimming. Tapos syempre bota dahil madulas doon sa ating farm. So, dahil hindi nakakapasok yung sasakyan dito sa farm, ang must have natin pagka maglalagay tayo ng feeds sa poultry house ay yung karitela, mga sako para dun ililipat, dun ililipat yung mga feeds, tabo at gunting. Tapos pag gantong umuulan naman, dapat yung ano natin, yung damit natin wag cotton. Ito nga pang swimming tong damit na to eh. Kasi pag basang-basa, nako, namamaho yun eh. Tapos syempre kailangan nakabota. O diba, linis ng bota oh. Linis, diba? Bota. Kasi madulas dito. Madulas dito pagka maulan, maputik, para safe tayo. Kasi base na rin yun sa aking karanasan. Nadulas na ako. Gamit ko lang yung tsinelas lang ang gamit natin. So kailangan natin ng sako. Dahil di natin kayang buhatin itong isang sakong to, hahatiin natin ito, tapos lalagay natin dito yung kalahati para mas magaang siyang buhatin. Ayan, yan yung mga technique ha. Lalo na at malayo-layo yung ating farm, pababa pa. Kaya hahatiin natin siya. Sinati natin siya, kaya na natin siya parehas buhatin. Tapos since umuulan, naglagay akong trapal para makoberan siya. Kasi baka mabasa naman. Bababa na natin tong unang grower feeds. Doon natin siya ibababa. Shift from BMEG Integra 3000 to Dynamo 3000. Titignan natin kung anong magiging impact. Kasi yung BMEG Integra ay talagang nauubos nila. Ngayon, magpapalit tayo ng brand pero grower feeds pa rin naman. Tignan natin kung anong impact. Kaya, lesson learned. Dapat po may buffer yung ating grower feeds, yung ating mga feeds para hindi tayo nauubusan ng stock, para hindi rin papalit-palit, baka magkaroon ng epekto yun sa kanila. Hindi ko rin po alam, pero yun yung natutunan ko sa araw na ito. Dapat may buffer po tayo sa ating feeds. Paka-record lang natin ng mga production kahapon. Napansin namin pagka gantong umuulan, bumabagyo, bumababa talaga yung production rate natin. Kaya huwag tayong mabahala. Kailangan lang ay syempre yung patak ng ulan ay nakaka-stress yun sa kanila, yung ihip ng hangin, tapos yung klima paiba-iba, yun yung mga nagko-cause ng lower production. Kaya huwag tayong magtaka. Ngayon, ang ginagawa namin,
para mabawasan yung stress na yon, nagbibigay kami ng Vitamin Pro, no? Yung Vitamin Pro kasi na yon, merong stress din, meron din yung anti-stress. Kaya nagbibigay kami lalo na pagka masama yung lagay ng panahon. Mga growers, tapos na tayo maglinis ng feeders nila at mag-drain ng kanilang tubig. Ngayon, ready na tayong magpakain sa ating mga laying hens. Kung gusto po ninyo ng detalyadong daily morning routine, panoorin po ninyo yung aming guide on daily morning routine sa aming YouTube channel. Ilalagay po namin yung link na doon po sa aming description box. Panoorin nyo po, malaking tulong rin po yun sa atin. Mga growers, ngayon ay ika-18th week na ng ating mga laying hens na ito, yung mga bagong dating sa atin. At isi-switch na natin yung kanilang diet into 50% grower feeds to 50% na chicken layer crumble. Ito na kasi yung start ng transition period nila into a full-fledged na laying hens. Dadagdagan din natin yung ating papakain sa kanila from 15 kilos nung 17th week ay dadagdagan na natin to 16 kilos ngayong 18th week. Ang total po ng aming mga bagong dating na mga manok na to ay 284. Kaya po, kwentahin nyo na lang po doon kung paano po ninyo papakainin yung ating mga laying hens na ito. Mga viewers, imimix lang ulit natin itong chicken layer crumble doon sa ating grower feeds. Tapos, pag na-mix na natin, ay pwede na natin ipakain sa kanila. Isa nga pala sa napansin ko change in behavior ng ating mga pullets na ito. Pagdating sa kanilang 18th week ay maligalig na sila. Maligalig na sila. Nakikisabay na sila doon sa mga mas matatanda. Nag-iingay na rin sila. Yung 16th at 17th week, ang nag-iingay lang itong mga matatanda nating mga manok. Mga nasa 25 weeks na sila ng mga manok. Pero ngayon, sumasabay na rin itong mga bata na to. Kaya napakaingay na dito sa ating poultry house. Di ba? Saglit lang. Ayun mo, lumigalig. Lumigalig. Nagre-reklamo na rin. So natapos na natin pakainin yung ating mga OG na maliligalig. Medyo tumahitahimik na ng onte pero may mga nagliligalig na rin na mga 18 weeks nating mga manok. Kaya ayan, marunong na rin silang magligalig. Ayan, marunong na rin magligalig. Yan ang ika-18th week nila. Sa pagdating sa physical attributes naman, sa 18 weeks, mapapansin ninyo yung kaibahan ng mga 18 weeks dahil sa yung palong nila ay nagiging mas pula. Ayan. So yung palong nila, ayan, lumalaki na. Ayan. Compared doon sa dito sa mga dalawang to, etong isang to, ayan, medyo lumalaki na yung palong niya. Isa pa sa napansin ko, ito, ayan. Ito, ayan, pula na yan, pula na. Namumula na yung kanilang crown, lalo na to. Ito, nangingitlog na to eh. Nangingitlog na tong isang to, ayan. Kaya, mas pula na yung kanyang crown kaysa dun sa iba. Iba, maliliit pa yung crown tulad niyan. Ito, malaki na, ayan. Yan naman yung mapapansin ninyong pagkakaiba pagdating sa 18th week. O diba para tayong talaga nag-swimming. Sakto-sakto yung attire natin. Para tayo nag-swimming sa ulan. Pagka umuulan, nagpapainom tayo ng Vitamin Pro dahil ito ay anti-stress enhancer. Ayan. Kaya pagka medyo masama yung panahon, ito yung dapat na pinapainom natin sa ating mga lokma. Ayan. Mga ka-growers, isang daily morning routine na naman ang natapos natin ngayong araw.
kung mapapansin nyo, payapa na sila. Ayan, kanina sobrang ingay, nakakain na sila. At malinis na rin ang kanilang bahay, pwede na ulit silang magkalat. Kaya naman, sana po ay muli kayong natuto dito sa ating sinishare po na experience natin sa ating pagmamanukan. At don't forget to like, comment, share, and subscribe na rin po para mas lalo pa kaming ma-inspire na mag-create ng mga videos tungkol po sa aming farm life. At sana po ay nakapulutan po ninyo ng aral. Iiwan na muli natin ang ating mga manok at isa na namang umaga ang natapos natin with our manoks. Hayaan na natin silang mangitlog muli. Salamat ulit sa inyong panonood. Bye!